Susuriin natin bar by bar ang orihinal na video at tunog ang papakinggan. At ako ang magbibigay konteksto pagkatapos ng bawat highlight, isang maiksi at tapat na review. Gagamitin ko lang ang ibinigay na analysis at highlights para ilarawan ang kung ano ang malinaw sa transcript at bakit tumitimbang ang mga linya. Mag-iingat tayo sa pagka-assess dahil maraming punch ang umaasa sa live delivery at may ilang transkripsyon na hindi sigurado. Kaya may bahagi ng judgment na may dalang medium na kumpiyansa. Sa unang set, pareho silang gumamit ng direktang akusasyon at rebuttal. MJite nagtuon sa pag-demolish ng kredensyal ni Apex, listahan ng events at identity hits, habang si Apex sumagot ng mas istruktural, malinaw na setup payoffs, pag-devalue ng katayuan at pagtuturo sa delivery-dependent lines. Magsisimula si MJite sa paglilimit ng platform ni Apex. Yun, putang ina mo Apex, napakalaki mong stepping stone! Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito? Malakas at agresibo itong opening. Nilalagay niya ang tanong kung karapat-dapat talagang i-celebrate ang pangalan ng opponent. Kaya nakakatulong itong mag-frame sa susunod niyang ebidensya. May konkretong reference siya sa isang kompetisyon. Paalala ko lang, flip-top tryouts 2x2 isa buhay, hindi ka nag-champion. Epektibo ito dahil gumagamit ng konkretong event para wasakin ang kredibilidad. Madali itong basahin sa transcript at tumitimbang bilang proof point. Sinusubukan niyang gawing pangmatagalan ang stigma. Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo, kaya mula ngayon bawat sampa mo ng entablado ay markado. Ang ideya ng pagiging markado ay nagtaturn ng isang performance critique sa isang reputational blow na maaaring tumatak sa isip ng mga tagapakinig. May mabilis na double entendre na pangwakas ng setup. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Ang sweldo. Well done na paglalaro sa luto or throat ay malinaw at madaling maunawaan sa text. Kung naihatid ng tama, ito ang uri ng punch na quotable. Pinapakita niya ang pattern building tactics. Nagkataon ba ay bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Binubuo niya ang listahan ng mga coincidences para gawing meaningful pattern. Epektibo ito kung tatanggapin ng audience na may bearing ang mga pag-uulit. Ngayon, si Apex may taktika ng pag-amin at pag-ikot ng tema. Alam mo yung multi, wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya, pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Matino ang taktika. Kinikilala niya ang technical skill ng kalaban tapos inilipat ang usapan sa star quality at X-factor bilang mas mahalagang sukatan. May direct na pag-atake sa readability ng bars. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay tol yung bars. Pinupunan niya ang dependency sa replay. Ito ay malinaw na punto sa transcript dahil sinasabi nitong hindi agad tumatama ang ilang linya. Tinutulungan niyang ilagay ang kalidad sa konteksto. Yung bars parang jokes din yan, baduy na pag kailangan pang i-explain. Mabilis at compact na payoff. Kapag kailangan pang ipaliwanag ang biro, nawala ang bisa nito at pinapababa nito ang kredibilidad ng opponent. May maliit na but solid na wordplay na nagbago ng expectation. Gago, kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Ang semantic switch, ibuhos, patakan, ay tidy at madaling tandaan. Ito ang uri ng linya na nag-stand out sa transcript bilang malinaw na payoff. Verdict, Apex ang nanalo sa unang round. Sa transcript, mas maayos ang kanyang structural setups at measurable devaluation. Klaro ang mga setup payoffs at technical na galaw kumpara sa mas delivery-dependent at medyo hindi siguradong metaphors ni MJite. Confidence, medium. Sa ikalawang set, MJite nagpunta sa crafts credibility critique at may ilang tidy payoffs at suspenseful closer habang si Apex nag-escalate sa mas agresibong personal attacks, pop culture callbacks at ilan na ring technically sharp schemes. Si MJite
Nag-iwan ng teaser para sa katapusan ng battle. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. Ang teaser ay taktikal. Binibigyan niya ng anticipation ang audience at hinahain ang ideya na may mas mabigat pang usbong sa susunod na round. May malinis at madaling maintindihang punsya rito. Sa isang round, stick to one angle. Ganyang kamonogamous. Ang monogamous na pawn ay mabilis tumama at epektibong nag-label ng supposed narrowness sa paraan ng pag-atake ng kalaban. Isang compact na double meaning payoff. May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. Madaling tandaan, pinaghahambing ang surface level na titulo sa tunay na titulo o status, kaya pumapawi ng bahagyang kredibilidad ang kalaban. Iniit niya ang teknikal na kalamangan sa akapela. Nga, makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Ang pag-claim ng pitch perfect akapela ay direktang panlaban sa production-based na pag-atake. At magandang punto kung pinapahalagahan ng audience ang raw skill, isang siksik na one-word burn. Naka-auto-tune. Ang sakabaong. Ang naka-auto-tune ay mabilis at tumatagos, malinaw na undermining ng musical authenticity na madaling mabasa sa card. Si Apex naman, nagpatuloy sa isang themed pop culture scheme. Kung sumubo, magaling. Pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare, look, si Skywalker. Pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Kulay Darth Vader yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber. Revenge of the Sith. Sustained at consistent itong Star Wars analogy. Kung kilala ng crowd ang references, nagiging memorable at nakakatawa ito habang technical ang pagkaka-construct. May isang neat paradox na nagbubuod ng serial failure. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, ba't di mo pa aminin? Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads. Ang inversion, sinubukan niya pero siya din ang sinukuan, ay matalinong twist na naglalaman ng malinaw na payoff at madaling tandaan. Isang mabigat na personal at reputational barb. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. Direkta at malupit, inaatake nito ang originality at kahit ang lineage, kaya mataas ang impact kung tatanggapin ng audience, ngunit risky rin kung mawawala ang nuance. Simpleng rebuttal sa offbeat claim. Offbeat daw ako! Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Epektibo dahil ni-reframe nito ang akusasyon sa pagiging mandaya o pagnanakaw ng lines, malinaw at madaling basahin bilang counter. Nagwawakas siya sa pag-claim ng uniqueness. Kaya magkaiba tayo kasi wala akong katulad, nag-iisa lang ako. Maayos na closer, pinupundar niya ang round sa idea ng pagiging nag-iisa at orihinal na importante kapag naitatag na ang contrast. Verdict: Apex ang nanalo sa ikalawang round. Sa transcript, mas tumitimbang ang visceral at konkretong shaming at pop culture callbacks niya. Bagaman medyo trade-off ito sa subtlety at may ilang linya na fragmented, ang overall impact niya sa papel ay bahagyang nanguna. Confidence, medium. Sa final na set, M. Jait nag-prioritize ng disciplined rebuttal at isang strategic motif, chess, art of war, para ipakita planadong pag-atake, habang si Apex tumutok sa image-driven sunog scheme at originality attacks na maraming compact payoffs. Sinet ni M. Jait ang strategic frame ng kanyang turn. Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galaw pang chess match. Yo, check! First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami. Ang Art of War on chess motif ay nagbibigay ng conceptual na cohesion at nagpapakita na inaayos niya ang mga pag-aatake, hindi basta-basta. Ginamit niya ang repetisyon para patibayin ang tema. Yo, check! Yo, check! Yo, check!
Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako ng check sa hari, kaya nga pinangarang ka. Ang Yochek na paulit-ulit ay theatrically nagtatayo ng momentum at nagpapahiwatig ng consistent pressure laban sa kalaban. May maiksing mic drop closer na nagtatanong, Ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? ang rhetorical question tungkol sa sumunod ay concise at nagpapalakas ng closing claim. Maganda bilang stage finish. Kapag confident ang delivery, nag-recap siya ng kanyang pag-dissect sa kalaban. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo at ito na. Ang summary style line ay idinisenyo para tumatak sa hukom at audience. Tinutulungan silang maalala ang narrative ng round. Inilantad niya ang alleged absence sa malalaking events. Nagpaparty-party kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ano? Sagot! Sabihin busy ka. Ay sus! Nak ng puta! Target nito ang booking appearance credibility. Kung tatanggapin ng tagapakinig ang claim, pinapababa nito ang standing ng kalaban sa liga. Apex agad na nagbigay ng malakas na visual payoff. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Napakasiksik at nakakapuno ng imahe ang kasya sa isang ashtray. Nagbubuo dito ng sunog scheme sa isang malupit at madaling tandang linya. Inatake niya ang originality ng diretso. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Ang accusation na kinopyahan ang 10 rapper ay malinaw at damaging sa transcript. Ito ang uri ng cumulative payoff na tumitimbang sa card. Nagka-close siya na may moral ethical framing. Gusto mo nga lang ba makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? Ang tanong tungkol sa diamante versus pagkakakitaan ay matibay na thematic closer na nagpapalawak ng issue mula technique tungo sa intensyon at halaga. May irony-packed jab tungkol sa materyales. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Ang pagbanggit na sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood ay sarcastic at nagiging malinaw na pag-atake sa cheapness at negligence. Mabilis na tumama sa imahe. Nagbigay siya ng vivid metaphor tungkol sa persistence ng problema. Pero yung ahas gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Ang larawan ng ahas na gumagalaw kahit wala ang ulo ay matalim at nagpapakita na kahit nawasak ang isang tao o sistema, may natitirang problema. Mga ganitong imahe nagpapalalim ng argumento. Verdict: Apex ang nanalo sa ikatlong round. Batay sa transcript, mas madalas lumabas ang malulupit at compact na imagery sa punches ni Apex, habang si MJite naman mas nag-prioritize ng methodical credibility takedowns. Dahil dito, mas tumimbang ang sunog originality set ni Apex sa papel. Confidence, medium. Final, Apex ang panalo. Scorecard, Apex 3, MJite 0. Base ito sa validated scorecards at sa pattern sa transcript. Ang istrukturang teknikal, malinaw na payoffs at density ng image-driven punches ni Apex ang nagbigay sa kanya ng edge sa bawat round, habang si MJite ay madalas umasa sa delivery-dependent hits at listahan ng kredensyal na sa transcript ay bumaba ang epekto. Tandaan na maraming linya ang nakadepende sa live delivery at may ilang transcription na hindi malinaw, kaya ang kumpiyansa ko ay medium sa ilang puntos ng paghatol. Salamat sa panonood ng breakdown. Kung gusto ninyo ng mas malalim na video essay sa isang particular na round o bar, sabihin ninyo at gagawan ko ng full breakdown.